Ang last superstar standing ng playoffs na part ng 2010 era ay si Kyrie Irving. Ang last time na lumagpas siya ng conference semifinals ay nung time niya sa Cavaliers 2017. After noon, from Boston to Brooklyn Nets, either hindi siya makakalaro sa playoffs or kaya hanggang second round lang ang inaabot. Nagkakaroon pa siya noon ng injuries. May chance ngayon si Kyrie na umabot ng conference finals. Siya yung isa sa mga anti-hero ng NBA. Gusto ng iba mga fans na ayaw din ng iba na yung media ayaw din sa kanya dahil sa mga antics. Dahil nga tinatawag siyang cancer dati ng locker room. Ito yung Boston days niya. Pinakamalaking nagbago kay Kyrie ay mula nang mapunta siya sa Dallas. Noong 2021, nag-convert si Kyrie. Iniba ko lang yung wording. Ang naging headline dati sa Nets, si Kyrie kinailangan niyang i-break yung fasting during Ramadan sa mid-game. Ito yung tubig at saging yung naging snack niya. Pinuri naman yun ng ibang nutritionist na okay yung ginawa ni Kyrie dahil makakabawi agad yung katawan niya. Marami din nag-o-observe na player during Ramadan, hindi lang si Kyrie. Tulad ni Schroeder, Brown, Nurkic, Taurean Prince at iba pa. Si Taurean Prince ang ginagawa kasi nila, nagdadala ng pagkain yung pamilya niya during games. Pagdating ng Dallas, walang questionable attention kay Kyrie. Ang ginawa ng Dallas noon, binigyan nila ng personal chef si Kyrie para makatulong sa kanya during Holy Month. Nag-average pa si Kyrie noon ng 25 points, 5 rebounds, 5 assists, 51% sa field at 39% sa 3-point area. At dito rin niya nakuha yung kanyang season high na 48 points versus Houston Rockets. 14-2 pa ang record ng Dallas noon. Tinulungan ng Dallas si Kyrie, tinulungan din ni Kyrie yung Dallas para umabot sa playoffs. Ito yung nakikipag-agawan pa ang Dallas sa top 6 sa playoffs. Pagdating naman sa mga teammate, yung nangyari sa Cavaliers na umalis siya at nagpa-trade sa Boston sa locker room issue, sa Brooklyn di umano okay naman sila ni Harden at ni KD, pero sinabi no ni Harden na si Kyrie ang magiging point guard, siya ang magiging shooting guard. Okay din naman yung ginawa ni Harden na nagpaubay siya kay Kyrie. Sa Dallas naman, ang unang pumunta si Kyrie dito last year, nagkaroon ng media attention sa kanilang dalawa ni Luka na di umano hindi tugma yung dalawa. Pero nag-take pa rin ng control si Jason Kidd sa last part ng season ngayong 2024. Kumuha ng ibang role si Kyrie or binigyan siya ng ibang role sa team. Kinukuha niya yon at wala siyang sinasabing masama sa media. Iba na rin ang ban niya sa mga player or ka-teammate niya lalo na kay Luka. Ang sinabi niya pa dati, kapag may teammate siya na katulad ni Luka, hindi mahirap pumunta sa secondary role. Suportado din niya si Luka. Nagiging mentor na din si Kyrie sa mga batang player, ibang-iba kumpara dati. Base pa kay Mark Jackson, hindi nabibigyan ng credit si Kyrie sa naging run nila ngayong taon dito sa Dallas dahil nga sa mga nangyari dati. Mas tanggap kasi ni Kyrie ang role niya ngayon na binibigay sa kanya sa Dallas kumpara sa ibang mga teams na napuntahan niya. Mas better defender din si Kyrie sa Dallas, yung offensive style niya andun pa rin. Ang gusto ni Kyrie di umano na magmarka yung defense niya. Sa regular season, meron pa rin naman siyang 25 points, 5 rebounds, 5 assists at nasa almost 50% sa field, 41% sa 3-point area at 90% sa free throw line. May dalawang chance si Kyrie at si Luka para makapasok sa conference finals. 3-2 ang series nila kontra Thunder. Pwede nilang tapusin sa Game 6 or kaya kapag nakapagpwersa pa ng Game 7. Undefeated pa si Kyrie kapag close out game. Ito yung isang panalo na lang sila tapos na yung series. Nung last time na nakatapat nila sa first round ay Clippers. Sa close out game noon, 30 points si Kyrie, 28 points on second half. Ayon kay Kyrie, kapag naiisip niyang 13-0 siya sa close-out game, nagiging ready siya para mapasuko yung kabilang team. Yun din ang pinakamahirap gawin. Kapag umabot pa ng Game 7 yung series, magiging 50-50 chances pa ang mangyayari. Kumpara sa ngayon na merong edge yung Dallas na tapusin na sa Game 6.